May iwan ka talaga. Ang takbo ko paahon nasa ano lang 40, 45. Ano na siya noon, galit na yung makina eh. So ayun guys, welcome back sa ating channel dito sa Paring Charles. So itong video natin today is yung update natin after almost 3 months. Di-discuss lang natin yung personal experience ko sa kanya. Hindi ko siya sobrang napang daily pero na-ride natin siya ng break-in, no? Na medyo long ride. Pag-usapan natin yung gas consumption, yung handling niya, performance niya, at saka yung mga upgrades na nagawa natin dito sa motor na to, no? Yun, kung bago ka lang sa channel, paki-hit mo na yung subscribe at like button para makatulong sa ating channel, no, para sa mga darating pa nating videos. So ayun, simulan natin. Ang unang review ko sa kanya for the 3 months of use is yung sa long ride, no, dahil nadala na natin siya sa Cabiang Tunnel. Yun yung unang dinaanan ko, tapos dumiretso kami Tagaytay. Then from Tagaytay umuwi ako sa amin sa Laguna, no, sa may Santa Cruz Bandaron. And then after doon umuwi rin ako pabalik ng Manila, which is Santa Cruz, Laguna. Dumaan tayo ng Rizal hanggang Manila. So yun yung naging long ride ko. At ang mga comments ko lang dito, no, kay Navi, unahin ko muna yung mga medyo naging issue ko na, hindi naman major issue pero mga maliliit lang na bagay, no. Unang-una talaga na naging concern ko sa kanya na first time kong maranasan sa paggamit ng motor, dahil meron akong isa pang motor noon, no, Click 125, no, na ginagamit natin. Yung kanyang gas tank or yung gas capacity niya, I think nasa 3.5 liter lang ito kung di ako nagkakamali. At nung nagra-ride kami, pag dadaan kami ng mga bundok-bundok na, so walang mapapagasan, katulad nung pa-Cabiang kami, syempre bago ka pumasok ng Cabiang, parang kailangan mo siyang tansyahin ganyan kung kakayanin ba, or baka dahil first time ko lang na bumiyahe dun sa ganong mga medyo malalayo, hindi kasi ako masyado naglo-long ride, parang anytime parang mabibitin ka ganun sa gas capacity. So kailangan bago, kung alam mo na papasok ka sa medyo malayo yung kasunod na gasoline station, magpapagas ka ng full tank. Yun yung medyo naging cons ko sa kanya, no, pagdating sa long ride. Although multipid siya, pero dahil nga maliit yung tank niya, mabilis siyang bumaba yung bar niya. So medyo mako-conscious ka, no. Hindi ko siya talaga na-compute yung kanyang kilometer per liter, no, dahil na-enjoy tayo sa ride masyado. Sa tingin ko, ang nagastos ko yun yung Manila to Cavite, dinaanan yung tropa, tapos Cabiang to Tagaytay, Tagaytay to Laguna, then Laguna to Manila. Parang ang naging gas consumption ko lang is nasa nakatatlo hanggang 4 na pagas ako na full tank. Yung last hindi ko naman naubos. Ang dami ko pang natira nung dumating ako sa bahay. So kung tatansyahin ko, nasa around 600 pesos, 500 to 600 pesos, lahat-lahat na yon. Ang total kilometer na nabiyahe ko doon is nasa 300 plus kilometer in total. Pangalawa na medyo naging issue ko sa kanya is yung kanyang arangkada sa paahon. Medyo nabibitin siya eh. Although syempre 110cc lang naman to, nabibitin siya pag yung masyadong matarik yung dadaanan mo. So yun, medyo mabagal tayo. Depende rin siguro sa weight ng rider, pero sa experience ko yun na nabitin ako sa arangkada niya sa paahon. Tapos yung sa top speed naman niya, wala problema kasi sa straight matulin siya, malakas yung power niya. Pero pagdating sa arangkada sa paahon, yan, dyan na nagkakatalo kasi naiiwanan ka talaga. Halimbawa, nagra-rides kayo. So pag paahon, yung daan, bundok, ganyan, maiiwan ka talaga. Ang takbo ko paahon nasa 40, 45. Ano na siya noon, galit na yung makina. Eh ayaw naman natin isagad na sobra dahil break-in period pa. Ngayon, na-try ko siya ng 1-2 beses lang i-top speed. Sa weight ko, 90 kilos. Ang naging top speed ko sa kanya is nasa around 75 to 78. Pero hindi ko siya napaabot ng 80. So siguro sa ibang rider na mas magagaan, baka kaya nilang mapaabot yun. Sa akin hanggang 75 to 78 lang. So yun, pagdating naman sa mga pros, no, o yung mga nagustuhan natin sa kanya sa ating almost 3 months na paggamit is yung kanyang handling talaga, no. Yung handling niya sobrang sarap gamitin dahil yung riding position mo dito, nakaganyan ka. Sa Honda Click 125 ko kasi, or yung ibang scooter, nakaganyan ka, medyo nakatupi yung braso mo. Dito kasi nakaganyan ka, para kang naka-straight na ganyan yung mo. So napakagaan,
Pangalawa na gustuhan ko dito, yung medyo maiksi siya, 'di ba, yung motor kumpara mo sa ibang motor. Ang dali niya isingit. Dahil nung umuwi ako galing Laguna to Rizal, dumaan ako. Syempre, dadaanan mo diyan, Marcos Highway ata 'yon. Hindi ko alam, hindi ako magaling sa lugar. Syempre, medyo matraffic na doon. Yan, lalo na sa Antipolo. Ayun, napakadali. Walang kahirap-hirap isingit-singit to. Napakasarap gamitin. Pagka mga straight lang, ang mga arangkada, hindi ka naman mabibitin. Sobrang sarap niya gamitin. Parang tanggal lahat ng stress mo, ganun. Iba siya sa click. Iba siya sa ibang motor. Napakagaan. Yun, napakagaan niya gamitin. Sobrang sarap gamitin. Yun yung mga nagustuhan ko sa kanya so far. Sa long ride yun. Sa city driving or daily use naman na wala akong masabi dito kasi dun talaga siya ginawa. Sobrang komportable, matipid sa gas. Kahit pa naka-carb siya, matipid pa rin siya. Dahil napakatagal bago magpagas dito sa motor na to. Punta naman tayo doon sa mga minimal upgrade na nangyari dito sa motor na to sa 3 months niya na ownership, no? By the way, yung palang mga upgrades or mga products na nakinabit dito is ilalagay ko yung link dyan sa ating description. Sa mga interesado lang kung magustuhan nyo yung product, pwede kayo dyan bumili sa link, no, sa description. Unang-una, ito yung cellphone holder na napakaganda. Ang gusto ko dito siya nakalagay sa handlebar, no? So, minsan kasi pag nakalagay dito sa side mirror, minsan nagagalaw-galaw siya. Pero pag dito sa handlebar, talagang secured siya. And maganda rin tong cellphone holder na to dahil hindi mo na kailangan ikot-ikutin pa yung gilid niya, no? Hindi rin nakakasira kasi hindi siya sobrang siksik, pero secured, no? So, malaking bagay yan pag magra-ride kayo, lalo na pag long ride. As ito, yung pinaka-noticeable, yung kanyang seat cover. Ayan. Hindi po pinalitan yung upuan nito. Bali, bumili lang ng cover dito. Ayan, parang leather din naman siya. Maganda rin, masarap upuan. Pinakabit lang, no? Tinanggal yung stock na cover at pinalitan ito. Ayan, maganda, parang retro look, retro style siya. Ito yung ating top box. Ayan. Top box natin. Yung top box natin, H&J. Ayan, quality naman, hard plastic material siya. Malaki na rin yung nalalaman sa kanya, kasya yung ginagamit ko na helmet. Alam ko kasya rin dito yung full face na helmet, no? Half face lang kasi yung madalas kong ginagamit. Quality tong top box na to. Di rin naman siya pinapasok ng tubig. Meron din siyang design na cover sa loob. So, yun. Yun lang. Yun pa lang naman yung mga na-upgrade, no? So, ngayon sa presyo niya na 59,000 or 60,000 plus sa mga ibang nagbebenta na kasa. Worth it ba siya kunin? For me, kung ako tatanungin, sobrang worth it niya kung talagang i-maximize mo siya gamitin, or at least siya, parang pwede mo siyang pang extra bike. Madalas ka palabas-labas, ganyan, malapit-lapit lang, mga dyan lang, ilang few kilometers lang. Maganda siya talaga gamitin, napakagaan, nakakatanggal stress. Ngayon, kung extra bike mo naman siya, mas suggested ko siya kung meron kang mas higher displacement na bike na existing at magdadagdag ka lang ng extra mo pang motor, pang malapitan. Maganda to. Ngayon, kung ito naman yung magiging first bike mo or all-around bike mo, daily lahat, trabaho, long ride sa weekends, masasuggest ko pa rin naman siya. Pero just expect lang na sa mga, lalo na sa long ride, madalas kayo magpapagas dahil maliit nga yung kanyang gas tank. So, yun lang muna guys, no? Sana nagustuhan nyo tong ating Honda Navi update. 3 months update. Titingnan natin kung ano yung magiging next natin na upload. Comment nyo rin sa baba guys kung ano yung gusto nyong malaman pa dito sa motor na to, or kung may mga suggestion kayo na video para sa susunod na upload natin. So yun lang, thank you so much at ride safe guys, ingat palagi. Bye bye.